Hi guys! Welcome back to my channel. So today is gonna be another haul video. I know you like it! Thank you so much guys sa lahat ng nakapanood at tinapos actually yung Divisoria haul ko, which is eto. I know it's very long, right? And dito sa shop na to medyo suki na ako kasi tuwan-tuwa ako kasi kapag naka 250 ako or more than 250 pesos, libre yung shipping, 'di ba? So kunyari kung naka 180 pesos ka, manghinayang ka sa shipping na 100 pesos. So instead na ibayad mo sa shipping 'yon, kumuha ka na lang ng product na magpapaabot sa bill mo na 250 pesos para at least libre yung shipping mo. May nakuha ka pang dagdag na product. Kumbaga, yung pinambayad mo ng shipping, pinambili mo na lang din ng item. 'Di ba? Sulit na sulit. So without further ado, eto siya! Yes! Shopee! So yung Shopee sa akin, parang base dun sa mga products na nakikita ko na binibenta karaniwan sa Shopee is mga products din from Divisoria. So if ayaw mo ng init ng araw, ayaw mo ng hassle, ayaw mo ng traffic, ayaw mo magmangamoy, ayaw mo makapagsiksikan, then mag-Shopee ka, Bek. Ang dami mong mabibili sa Shopee na very affordable. Minsan nga nakita ko ba doon, mas mura pa sila sa Divisoria eh. May mga sellers na nagbebenta ng mga products na much cheaper sa Divisoria. And a lot of sellers din, na napansin ko doon is very accommodating. Kasi yung iba sa kanila, nagbibigay ng, alam mo yung mga freebies. For example, bumili ako ng makeup brushes, and nabigay ako ng freebie. Yung pilatin na nose pack, ayun. Yun nga, sa Shopee, marami rin palang fake makeups doon. Piliin yung mag-ige, basahin nyo yung mga reviews, and check nyo talaga kung authentic yung mga binibenta nila. So, ingat lang guys, ha? Ingat lang. So, without further ado, let's do this! Tayo sa mga brushes na nabili ko sa Shopee, and I'm very happy na ang dami kong nakitang murang brushes sa Shopee. At meron akong gustong-gusto doon, guys. Alam niyo yung unicorn brushes. Actually, ito yung picture niya, oh, ganyan. Nakita ko siya sa Shopee, nagre-range yung price niya from 700 pesos to 1,200 pesos. And since very trendy pa si unicorn brushes ngayon, so wala pa akong planong bumili kasi nga mahal pa siya. So hintayin natin na marami ng sellers yung nagbebenta, yung competition sa market eh mataas na, tsaka ako bibili. Kasi syempre, the lower the price, mas maraming buyers, 'di ba? Ganun lang naman ang strategy dun eh. So, eto tayo sa mga makeup brushes. Actually, nagamit ko na to. So, this is 10 pieces na kabuki brush set. Ayan siya. So, 5 pang eyes and pang contour sa nose. Ito, diba? Obvious naman, nagamit ko na. Ang maganda dito, guys, ang daming colors sa pagpipilian. Kaya pwede ko mamili kong black, meron silang golden, and then they also have pink. And then, ito yung white. Ako, mas gusto ko yung white kasi medyo classy siya tignan. I mean, para sa akin na, mas classy tignan ng white. And then, meron din siyang 5 malalaking brushes. Itong 5 to. So, sabi ko nga, nagamit ko na. Actually, ginamit ko to kanina. Kaya, ayan siya ngayon. So, meron siyang fluffy brush na malaki. And then, may angled brush na pang contour. And then, ito, actually, hindi ko alam difference. Ito, isa kasi angled, diba? Pero pare sila stippling brush. Ito, nagamit ko na sa foundation to. Pero in fairness, maganda siya sa foundation. Very dense yung hair niya. This one is para sa mga cream products. Kasi since it's very dense, very compact yung hairs niya. So, maganda siya pang lagay sa mga cream products. Like, paglagay ng product ng cream contour, ganyan-ganyan. Very sulit to, guys. I got this for only 300 pesos. Pero ngayon, nakikita ko siya sa Shopee. Meron ng as low as 250 pesos. Diba? 250 lang. And you get 10 brushes. So, pumapatak na 25 pesos each. Pero sa akin, 30 pesos each siya. Ang isa pang maganda sa Shopee, di ba? 300 pesos ko nabili to. So, automatically free shipping na to. Kasi, naka more than 250 or 250 pesos ako. Abangan nyo guys yung unicorn brushes na yan. Siguro kapag dumami-dami na tayo, 2 bibili kong unicorn brushes and papag-giveaway ko yung isa. yes. Hintayin mo muna bumaba yung presyo. Chill lang kayo. Next na brushes na nabili ko, I think I got this for... Hindi ko maalala kung magkano ko to nabili. So, this one, yan. Ito mga mini brush set ito. So, nakalagay siya sa katsa or something. Basta. Tadan! Ito yung mga eye brushes niya. So, merong fluffy na brush na parang medyo flat ng konti. And then, merong bullet tip na brush. Then, merong angled na fluffy brush. Meron siyang eyeliner brush na angled. Pwede rin to sa kilay. Next is concealer brush. Maganda to para sa kilay kapag nililinis mo yung. And then, of course, the fluffy brush.
So, next, doon naman tayo sa mga medyo malalaking brush. Meron siyang foundation brush. O, pwede rin itong concealer. May maliit na stippling brush. Alam mo, ang ganda nito kasi ang lambot nung ano niya, nung hairs niya. And dense na dense yung mga pang foundation and pang mga cream. Ito, I'm not sure kung para saan to, pero ginagamit ko to sa highlighter. And then, they have this powder brush na kabuki. So, ito medyo buka ka talaga. Ganyan siya. Then, I have yung mini kabuki. Actually, stippling brush na. Kasi flat dito. Then, maliit to. Maganda na parang tatravel ka. Ayaw mo magdala ng mga malalaking makeup brush. And then, ito, hindi ko rin sure kung saan, para saan to. Pero anyway, brush pa rin naman siya. So, ayan. I think pwede to sa blush. Medyo side siya ng konti. Pwede to sa blush. So, ito silang lahat. Yeah, I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 lang talaga to. Tapos parang freebie lang tong maliit na kabuki brush na to. And then, tingnan mo yung design niya, diba? Parang, napaka-eco-friend. Tawag nila dito parang eco-tool. Isa pang brush na nabili ko naman ay, kung alam na alam nyo to, at daming gumagamit ito. Ang paka-trendy niya. Is this, diba? Mushroom brush na gamit. Nagamit ko na siya kasi tinry ko din siya kanina. So, base sa aking research, ito ay para sa foundation. Sobrang dense talaga nung ano niya, nung hairs niya. Ang comment ko lang dito, when I try this one, to apply my foundation, is sumisiksik doon sa roots niya yung foundation. So, nasasayang yung foundation. Sa another makeup tool na nabili ko is yung Beauty Blender. Ito yung sinabi ko sa inyo sa Divisoria haul ko na pinagsisisihan ko, pinili ko siya. Kasi, bukod sa antigas niya na, ang lakas niya umabsorb ng product. At, tada! Nung nililinis ko siya, pumasok sa loob yung daliri ko. And starting from that day, lumalabas na yung mga foam niya. And hindi na siya advisable gamitin. Advice ko sa inyo, yung nabili ko sa Divisoria, yung Real Techniques na galing doon, is maganda siya na hindi siya masyadong nag-absorb ng product. And ang dali lang niyang linisin. Also, isa pang suggestion ko is yung sa Daiso naman. Yung Beauty Blender ng Daiso, maganda rin. Malambot siya. Ito naman na nabili ko is yung brush eggs. Ito para sa mga small brushes and ito para sa malalaki. So, next time guys, gagawa ko ng video kung paano ko nililinis yung mga makeup brushes ko and i-share ko siya sa inyo. Next thing that I like na nabili ko, ano to, panglinis ng mukha. Panglinis ng mukha. Pero hindi talaga ito yung packaging niya. Nilagay ko lang siya dito. So, ito, battery operated to, I think AAA, dalawang AAA or dalawang AA siya. So, you can see meron siyang high, low, and on and off. And then, iikot siyang ganyan. Ito yung low, ganyan kabilis lang yung low. Bam! Sobrang bilis niya na. Nagamit ko to kapag feel kong maglinis ng bongga ng mukha. Yung tipong pati yung kaloob-looban ng pores. Gusto kong linisin. Siyempre, tatanggalin ko muna yung makeup ko. And then, i-wet ko yung face ko using water. And then, lalagyan ko to ng Cetaphil. Ikukuskus ko lang yan sa mukha ko. Hindi ko siya ididikit kasi meron akong blush na madudumihan. Ganyan ko lang siya. Kasi nasarap niya sa mukha. Ano yung feeling mo ang linis-linis ng mukha mo. And another thing, sobrang soft niya sa skin. It's not irritating din naman. So, I like this one. It comes in 5 klaseng ganito. So, ito yung una, yung parang brush. Comes naman dito. Ewan ko, parang massager yata to eh. This one, I'm not really sure kung para saan to, but it's foam na malambot. Actually, itong isa, hindi ko rin alam kung para saan. Pero parang foam din siya, pero lesser yung pagka-dense niya. And then, last but not the least, ito, feeling ko sa kuko to. Kasi para siyang, alam mo yung sand. Siguro nga sa kuko to. Feeling ko nga sa kuko to. Kuko talaga, hindi ko sure eh. Hindi ko naman kasi nagagamit to. Ang pinaka-nagagamit ko lang yung may foam, tsaka yung may brush. Ayan. Kung feel mo mag-exfoliate ng kuko, siguro ito nga yun. Sorry, hindi ko talaga sure kung para saan to. Imposibleng para sa mukha to. Tigas nito. So, ayan, 120 pesos lang. Very cheap and it does a really great job. Next na nabili ko doon is itong eyelash curler na medyo pinagsisihan ko kasi 120 bili ko. Then, pagdating ko ng Divisoria, yung usual na ginagamit ko yung kulay purple na maganda, 50 pesos lang. Okay lang naman siya, pero ewan ko, feeling hindi niya masyado naka-curl yung lashes ko. Anyway, nabili ko na rin naman siya. So, yun lang. Next na nabili ko is yung Brow Class. Ayan. Sa Etude House to eh, sa pagkakaalala ko. Etude House ang originally meron nito. Meron siyang yung template para sa kilay mo. So, ito kung gusto mong medyo archy yung kilay mo. So, from here, i-outline mo na siya din. Susundan mo lang yung pattern. Yes, di ba? How to make kilay life easy. Tapos, i-fill mo lang yung products hanggang dun sa tail. Ito, meron siyang linya kung saan siya mag-start. So, meron siyang 3 klase. So, ito yung medyo pa-arco. Ito, diretso lang. Ito, medyo ewan kung anong tawag sa shape na yun.
It comes then with a, wow, meron pa siyang kasamang eyebrow pencil. Pero hindi ko ito ginagamit kasi hindi naman authentic. I mean, hindi naputol! Naputol siya. Ay! Naputol na naman! Kaloka! Meron din siyang angka. Kulit to, ang cute. Hindi ko pa natatry ito actually. Matalas kaya to. Try nga natin. Gupitin natin yung karton. Ay, nakakagupit! Oh, nagupit niya. Medyo matalas siya. Ano ba ito? Ganyan? Ayoko, hindi ko mo nagagamitin na. Baka may maubos yung kilay ko. Kakatred ko lang. Meron siyang kasamang pang-shave. Simula nung nagpa-thread ako, ayoko na mag-shave. Kasi pangit ng tubo ng hair ko pa nag-shave ako. Unlike pa nagpapa-thread ako, which is once a month lang. Maganda yung tubo ng hair sa kilay ko. Ayun lang, ito yung mga kasama dun sa kit. Next na binili ko sa Shopee is yung Tada! Silly Sponge. Kasi, naku-curious din ako dito actually. Kasi ang dami ko nakikitang review nito. Meron akong ginawang review about Silly Sponge. So, ito siya. You can check it out. So, nabili ko to for 65 pesos each. Pero kung marami kang bibilin, like 5, you can get it for 45 pesos. Pero tesan mo naman, aanhin mo naman yung napakaraming Silly Sponge. Ako nga dalawa yung binili ko. Next na nabili ko naman yung Tada! selfie ring light. May tatlong mode dyan, paliwanag ng paliwanag siya. Ay, ganun pala yon. So, yung light, ewan ko ba siya umaandar? Why? Pangalawa, ayan. At yung pangatlo, yung pangatlo steady na. So, ayan. Pag madilim and gusto mo mag-selfie, ito, kiklip mo lang siya sa cellphone mo. Kunyari na lang cellphone to. Ay, teka, may cellphone ako. Aking rescue phone. Para nagdidivisorya ako ito cellphone ko. Para iwas magnanakaw. Pag hinold up yung cellphone mo, ibabalik sa'yo. Sabi mo, miss, ano ba tong cellphone mo? Mas matanda pa yung cellphone mo sa akin. Kunyari lang ikiklip mo lang yan ng ganon. Aba, magugulat ako pag nakapag-selfie ako sa cellphone na to. Ganyan, oo, diba? Ano ba? Yan, sa selfie kong ganon, ganon. Ano yung gusto mo? Diba, kung ano ang angle mo? Lahat na ng angle mo, ganyan. Okay, yung ganyan. Yung favorite kong iba, yung kita cleavage pose. So, pwede rin to sa camera, if you have compact camera, na makiklipan mo nito para mas maliwanag yung kuha mo. Clip mo lang dun sa malapit sa lens. And then, yun na. Meron ka ng magandang selfie na merong bilog dun sa itim ng mata mo. Next naman yung mga nabili kong makeup products. So, ano guys itong makeup products na to, binili ko to sa isang US and UK authentic shop. So, sigurado ako sa mga to na authentic tong mga to. And base na rin sa mga review. Kasi ni-research ko muna talaga kung authentic ba talaga yung mga binibenta nila and yung mga reviews nila. And yes, they are authentic. So, first yung nabili ko is obviously yung favorite kong Makeup Revolution, Fortune Favors the Brave Eyeshadow Palette. So, makikita nyo sa karamihan ng mga videos ko. Kasi nyo na ito yung talagang palaging ginagamit ko na eyeshadow nung hindi pa dumarating si Colourpop collection ko. So, you can check my review. Pakita ko lang sa inyo if in case hindi nyo pa nakikita yung review ko ay yung iba kong videos. So, ito siya, gold siya. Tada! Sorry, medyo dugyot na siya. Meron na siya mga dali-dali ring. May mga fingerprints na siya. And, ito yung palette ko. See? It's really nice, right? Ganda, no? So, favorite palette ko to. Hindi ko na papahabain to kasi may review naman ako. Separate review ako about this. Next na nabili ko is yung City Colors Contour and Define Kit. So, gamit ko na siya. Gamit ko na din. Meron siya instruction dito sa gilid kung paano mo siya ginagamit. And it comes in 4 na product. So, may contour, merong bronzer, and merong blush, and merong highlighter. So, swatch ko lang sa inyo. Contour niya. Yung pangalawa, bronzer, blush. Ay! Ang ngayon ko lang dito, sobrang powdery niya. Tingnan nyo, may powder. Yan, pansin nyo to, diba? Ito palang highlighter yan pero sobrang powdery niya. And lahat sila powdery talaga siya. Although, medyo okay naman yung pigmentations. Mas gusto ko pa rin yung cream na pang contour. Nevertheless, ito yung pinakamadalas na ginagamit ko dyan. So, kapag nagko-contour ako ng cream, pinapatungan ko nito para mas maging long-lasting yung contour ko. So, nabili ko itong City Color na eyeshadow palette. So, this is Barely Exposed. Nagamit ko na to sa mga unang videos ko nung hindi pa ako nakakabili ng Makeup Revolution. So, okay lang siya. Hindi siya ganun ka-pigmented. Well, para sa akin, hindi siya ganun ka-pigmented. Dito, pigmented. Pero once you apply it na, uy, pwede palang pwede highlighter to. O, itong pinaka... Uy, pak, ang dami. Uy, pwede siyang highlighter. In fairness, itong kabila. Ay, ang dami.
Oh, sorry na. Magsawa kayo sa highlighter ng mukha ko. Ayan. Collection ng color niya kasi may nude din, may mga dark siya. So, pwede ka gumawa ng smoky eyes. Pero, ang comment ko lang dito, medyo powdery kasi siya masyado. And, ang daming fallout. So, sayang yung product. Kung nakapag-foundation ka na and everything, and then ito yung ginamit mo, syempre maraming fallout, lilinisin mo yung kailangan. Next na nabili ko sa Shopee, kasi sale to eh. LA Girl na Pro Concealer. So, authentic din tong dalawang to. Itong dalawang shade na to yung kinuha ko kasi itong shade nito is Toast. Ginagamit ko siya pang contour. And then, ito naman isa creamy beige. I use this as highlighter naman. Watch ko siya sa inyo, guys. So, ganito yung itsura niya. Yung tip niya, ganyan. So, kasi ang ano ko lang dito, kasi kailangan i-squeeze mo siya, tapos hindi mo matansya. Minsan, ang dami mong ma-squeeze, so ang daming lumalabas. So, nakakapanghinayang yung product. Ganda lang dito, very pigmented siya eh. O, diba? Super pigmented siya. So, perfect siya talaga pang contour. And then, ito namang isa. So, 2-in-1 ko to nagagamit. Pwede siyang highlighter, pwede siyang concealer. Next na nabili ko is itong, kikita nyo to lagi kapag nagagawa ko ng kilay ko. Itong Essence na Eyebrow Tamer. Actually, Lash and Brow Gel Mascara siya. So, pang tame ng kilay. Ang ayoko lang dito, brown na siya. Clear talaga to. Clear siya. Gel siya. Kung anong kulay ng silicone, parang yung kanina, ganun siya, clear siya. Pero since ginagamit ko nga siya sa kilay ko, syempre, pag ibabalik ko, hindi ko na siya napupunasan, lalo na pag nagmamadali ako, pupasok akong work. Balik, pasok, ayan, medyo dugyot-dugyot siya tingnan, pero ginagamit ko pa rin siya kasi eyebrow products naman yun. Palusot pa. Basta ginagamit ko pa rin siya. Next, yung sa City Colors din, yung nabili ko, yung setting spray na matte. Ayan. Actually, okay din naman to. Maganda siyang setting spray, pero mas gusto ko na ngayon yung isa kong nabili sa L'Oreal, which is yung infallible na setting spray nila. Maganda talaga. Pero this one, maganda rin to. Kung naghahanap ka ng murang-mura na setting spray, then eto na lang ang kunin mo. Next, yung binili ko is yung Minaw Cosmetics kasi gusto ko siyang i-try. Pero until lang, hindi siya tinatry kasi natatakot ako. Bumili-bili pa eh, no? Kasi naman, di ba, ang Minaw Cosmetics naman talaga, Chinese brand naman talaga siya. So, anywhere makikita mo to, wala siyang yung talagang authentic na from the website or something like that. Unlike nung Colourpop, di ba, authentic talaga sa website. Ito talagang, sinabi na talaga ng FDA na hindi siya safe to use. Kaya nga, binili ko siya pero hindi ko siya ginagamit. Never ko pa tong nagamit. May mga color correction siya. So, kung may mga gusto kong i-correct na part ng mukha mo, maraming, mga redness, may mga redness and everything, then pwede mong gamitin to. Ay, nagutom ako, hindi pa ako nagdi-dinner. Wow, what's this? Kung naluto ng tatay ko, tingnan niyo. Subo lang ako, isa lang. Musok-musok pa. Pangit ah! Yung highlighter ko, ano ba yan? Stop! Alright guys, yan yung lahat ng nabili ko sa Shopee. Kung hinahanap niyo yung mga link kung saan ko sila nabili, ililink ko sila sa baba. So just check it out. As always, thank you again for watching this video and thank you so much guys for the support. Don't forget to give this video a thumbs up. And of course, subscribe ka na sa channel ko if hindi ka pa nagsusubscribe for more videos. So again, maraming salamat sa inyo guys. And I'll see you on my next videos. Bye!